Hi guys! Welcome to another video dito sa Bud TV. For today's vlog, nahandito kami ngayon sa Fukuoka, Japan. Ang oras ngayon ay 9:56 AM and we are getting ready to go out. Ito yung first time namin na pumunta dito sa area na ito, specifically itong Fukuoka. Marami na kaming napuntahan na places dito sa Japan, pero ito yung first time talaga na i-explore namin yung lugar. So, ang Fukuoka is located sa lower part ng country ng Japan. This is lower than Hiroshima and Kyoto, pero hindi pa ganun kalapit sa Okinawa. We have planned out some itineraries na pupuntahan on this day, on our first day, and Fukuoka is divided into 3 wards, namely yung Nishi Ward, yung Chuo Ward, and yung Hakata Ward. And itong araw na ito, sabi merong 58% chance of raining, but for the whole duration of our stay dito sa Fukuoka, sabi nila malakas yung chance na umulan. And I hope hindi naman malakas or hindi naman matagal para hindi rin maapektuhan yung itinerary namin. By the way, dito kami nagsistay sa One Villa Hotel. Kung gusto nyo siyang ma-explore at makita kung pasok ito sa inyong budget or pasok ito sa mga hinahanap nyo na requirements in looking for a hotel dito sa Fukuoka, pwede nyong panoorin yung previous video na in-upload namin today. Papakita ko lang yung link doon or tignan na lang dun sa channel natin, tsaka i-include ko rin siya doon sa description box below para ma-check nyo kung ano yung amenities ng One Villa Hotel. One Villa Hotel is malapit sa Canal City. Conveniently located siya dun sa mga places na makikita nyo dito sa Fukuoka. Para siyang nasa sentro. It's within Hakata Ward and it is conveniently located sa mga convenience stores and restaurants dito sa area. So if you wanna see it, just click the video para makita nyo kung ano yung itsura ng One Villa Hotel. Let's go and let's not waste our day today. Alis na tayo! Ang first destination natin is ang Fukuoka Tower. From our hotel, kinailangan namin maglakad ng 10 minutes para makarating sa Tenjin Station, in which kailangan mag-ride ng 4 stations para makababa sa Nishijin. At sobrang ganda ng train stations nila dito sa Japan. Kung tutusin nga, parang mall na nga, katulad nung sa atin. Para convenience sa mga nagko-commute, konektado yung mga buildings nila from underground. Dito naman, bumibili na kami ng tickets para sa trains namin. Last year kasi, bumili na kami kaso hindi na namin makita yung mga train cards namin. So, minabuti na lang namin na bumili ng panibago para may panggamit kami for future use. Okay, so after exit number 7, nahandito agad yung street na yon kung saan you have to walk at least 1.5 kilometers from the station. Medyo makitid yung daanan. So, vehicles, bicycles, tsaka pedestrians need to share the street. So, 1.5 kilometers from the train station, maglalakad tayo. And pansinin nyo,
walang masyadong tao kasi Sabado. Pero ang napansin namin is teka, pinatawid tayo eh. Pansinin nyo, Saturday, meron kami mga napansin mga bata na umuuwi. Alam ko June ngayon, so araw na ng pasukan. Pero, Sabado eh. So, hindi ko alam kung bakit ganun. Ganda nung K-car niya. But then again, siguro makaka 1 kilometer na kami. Babalikan namin kayo pagdating namin doon. Ayan, kasama ko si Charlie. Magkasabay kami. Ayun, so malapit na kami sa first destination natin, which is Fukuoka Tower. Napansin lang namin na itong Fukuoka is pretty laid back. Hindi siya masyadong crowded. Hindi siya masyadong magulo. So parang tahimik lang siya, which is personally mas gusto ko yung mga ganitong places. Isa din dun sa mga places na napuntahan namin na ganito yung setup is yung part ng Kyoto. Although marami na rin nagpupunta doon, pero marami pa ring lugar na hindi crowded, na walang masyadong turista. So if kayo yung mahilig sa ganito, yung relax lang, laid back, I think Fukuoka is the place for you. Ayan, so after 1.5 kilometers of walking from the last station, narating na rin natin ang Fukuoka Tower. Okay, syempre hindi pwedeng wala tayong video kasama yung 'di ba? Yung Fukuoka Tower. So pagpasensya nyo na, medyo talagang sobrang init, medyo pinagpapawisan na kami dito, sobrang humid kasi niya. So, 768 feet ang Fukuoka Tower. Tapos reclaimed area pala ito. So, dati seaside ito, seaside. Tapos ginawa siya 100 years ng Fukuoka commemoration. Meron niyang ticket sa loob. Pero titignan muna natin kung worth it nga bang pumasok, kasi alam nyo na, usually naman tinitignan lang nila yon dahil sa labas. So we'll see kung ano yung pwede nating makikita. Worth it bang puntahan, papasok para makita nyo yung building, yung mga places dito. And then another suggestion, based sa mga locals na itanong din namin, mas magandang pumunta sa umaga, and then if you have time, balikan nyo pag sunset na, kasi usually umiilaw daw yan. Umiilaw daw. So ang ganda daw sa gabi. So suggestion ko lang, pwede nyong puntahan, pabaliktarin nyo yung itinerary na ginawa namin today para ito yung huli nyong pupuntahan. Okay, let's go! Okay, so ang sarap dito kasi malamig.
So, nandito na tayo sa top floor ng Fukuoka Tower. So, we decided to get some tickets. Ngayon, we bought like 3 tickets. Ang price niya is 800 yen pag adults. Tapos, pagka high school student, 500 yen lang. So, enough of my face. Papakita ko sa inyo kung ano yung nakikita ko, yung POV ko, okay? So, ito yung elevator, right? Tapos, ito yung parang pinaka main lobby niya. Okay, say hi! Yes! Okay, so dito tayo sa first part. Ayun! Wow, ang ganda-ganda naman talaga. So, super worth it naman pala yung tickets pag nagpunta kayo dito sa Fukuoka Tower. So, makikita nyo yung buong Hakata area. Yung seaside, yung Hakata Bay. Ayun sa baba. Merong beaches dun sa baba. Tapos, may mga buildings dito sa baba. Sa kabilang side. And then doon may mga bahayan doon sa part na 'yon, no. Tapos makikita niyo yung Hakata River going to palabas na ng Hakata Bay. 'Yon. So, dami rin nagpupunta dito on a weekend. Ito left side. Siguro ito yung yung area kung saan pwede kayo magpa-picture doon sa corner spot na yun. Pakita ko sa iyo. Ito. Si Kuya nagse-selfie. Ayan. So dito naman sa right side makikita natin yung mismong Hakata Bay mismo. Ayan si Christine tsaka si Charlie nandyan. Ano to? Hand stamp. Okay, so kukuha ko ng card. Ito. Ayan. Tapos kailangan nyo daw i-slide. Ayan, ilalagay dito para ma-mark nyo kung saan kayo napunta na. So ito may push. Ayan. Pagka meron na, ayan, yan yung itsura niya. Diba? So, parang stamp rally card para malaman mo kung na-cover at napuntahan mo na lahat yung lugar dito sa Fukuoka Tower. So, nakakaisa na ako dun sa Momochihama Elementary School. Ayun, again, ito yung Hakata Bay. Ang ganda naman dito. Wow! Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Ayan. Para siyang beach resort sa gitna ng Hakata Bay. Ayan. Again, this is a reclaimed area as far as I know. Napakaganda sa baba. Ayan. Tapos may mga notes na pwede kang mag-iwan dito. I think these are parang something that you can hang and leave here sa Fukuoka for memories sa Fukuoka Tower. Ayan, tatanungin ko sila kung worth it ba yung pagpunta. Hey Charlie, is going up here in Fukuoka Tower worth it? Yeah. Do you think that spending 500 yen for a ticket is worth it in going up here to see the sights? I think 300 is more reasonable. 300 is more recent. 300 yen. Yeah. How about for adults? Adults 350. 350? Or 4. But overall, it's completely worth it going up to see the sights. Yeah. All right, okay. So, tanungin natin si Christine. Ikaw? Ganda, nakakaiyak. Worth it ba yung pag-akyat dito? Oo, maganda. Maganda, no? Siguro, pero mas maganda siguro sa gabi. Ayun nga. Pero maganda yung umaga. Iba yung charm ng oo umaga. Parang pareho. Kasi umaga. nakita mo yung
Oo. Umaga tsaka gabi pareho yung ano yung ganda niya kasi pagka halimbawang umaga ka nagpunta, makikita mo yung sights ng bay, di ba? Ayan, ganyan. Pero pagkagabi, makikita mo naman yung mga ilaw na illuminate yung mga areas tsaka yung mga building itself. So, win-win kayo. Whatever you want or what time of the day you wanna go. So, ito yung second stage nung stamp rally. So, hindi ko alam kung saan dito, pero ito yata yung Nokoshima Island. So, since nakita na natin, let's try to put our stamp in. Try to push the button. Oh, okay. So, meron na tayo dun sa Nokonoshima Island view side. Ganda dun, oh. Pwede tayo magpunta dun, oh. Tagal na kaming hindi nakakapag-beach. Pero hopefully sometime soon we can get to have, some beach time. Meron siyang access way going down dito sa kabilang side. And I think it's completely free. You can go there and walk around the beach. Oh, okay. So, pag punta ko dito sa side na to, balik tayo sa lobby. But dito may photo spot din. Na meron kayong pwedeng puntahan ng mga area. Ito Hakata Bay din to. So going back, ito na yung tinatawag nila na tingnan natin ha. Yung Marizon na side of the map. Ayan. So it's the same view from the other side. The only difference is it's right smack in the middle. Makikita nyo na kita-kita. Sobrang lapit nitong tong resort na to. So i-stamp na natin. Yan. So far, ang nakita na natin is yung Marizon, yung Nokonoshima Island, and yung Momochihama Elementary School. So, tignan natin tong kabilang site. Ito meron din photo spot dito. Ayan, nakikita nyo, nagpi-picture taking sila. Ito naman yung building side naman ng Fukuoka Tower. And I think doon kami nanggaling doon sa side na yun. Doon. From there, nilakad namin all the way there. Doon kami tumayo, yung sa gitna. Doon ako nag-film kanina ng trivia about the Fukuoka Tower. And makita nyo yan, it's a combination of buildings, like office buildings, apartment homes, condominiums, and houses. Ito yung side na yun. And this is somewhere where we came from over there, na sumakay kami ng train from the hotel in One Villa. Masarap tumambay dito kasi malamig. Oh. Ito. Huwag natin lagpasan to. So, we'll try to have the Hilton Fukuoka Seahawk side. So, ayun pala yung Hilton. Yun. So, let's go ahead and have our stamp. Oh, simasen. Feeling hapon, no? Nagsasalita pa ng ganun, no? Ayan. So ayan yung Hilton side. Kaya sinabi nila dito, Hilton Fukuoka Seahawk. Pero alam nyo guys, para sa mga locals, ang tawag nila dito, Fukuoka. Oh, Fukuoka. Pero yun lang talaga siguro yung yun lang siguro talaga yung pronunciation nila, Fukuoka. Pero sa mga travelers or yung mga hindi talaga taga dito, Fukuoka ang pronunciation. So ngayon,
Etong side naman ito is yung Ohori Park side. Dito ako tatambay sa may aircon kasi ang lamig dito, ang sarap eh. Okay, so Ohori Park side, ito yung Ohori Park side niya yan. So, actually meron dong telescope na pwede mong gamitin para gusto mong ma-view yung view on the other side of Ohori. So, stamp na natin tong area na to. Alright. Ayan. So, halos lahat na stampa na natin eh. Aside dun sa Mount Atago, which is probably on the last side of where we are going. Saan kaya yun? Mount Atago. Oh, ito. So, Mount Atago is this one. Yan, yung mountain side ng Fukuoka. Ayan yung tinatawag nila na Mount Atago. Yan. Ito, yan. Binabase ko dun sa picture eh, parang yun yung building. So, yan yung Mount Atago as a whole. Yan. So, i-mark na natin yung huling part. And that makes our stamp rally card complete for the day. Okay guys, so kakatapos lang nung nung tour namin sa Fukuoka Tower. And we're having late lunch because 3:30 na ngayon ng hapon. And we decided to go grab some food dito sa McDonald's. Ngayon, ang sinubukan lang namin is yung kakaiba na menu nila dito sa Japan. And what we ordered was filet o ebi. O parang siya, made out of shrimp. So parang shrimp sandwich siya dito. And tikman natin kung masarap. So just to close yung natin, yung pagpunta natin sa Fukuoka Tower. Kung first time kayo dito sa Fukuoka, it's a must try and a must go place tong Fukuoka Tower. Dahil Fukuoka as a whole, hindi siya masyadong maraming places to go to. So for first timers, isa to sa mga magandang puntahan. You would get to see yung views ng buong city, like yung Hakata Bay side, yung Ohori Park side, tsaka yung mga offices or yung landscape dun sa kabilang side. Ito yung stamp rally card na nagawa namin, and it's a great experience kasi lahat ng views mabibigyan kayo ng perspective kung ano yung pinakamagandang place dito, but generally lahat makikita nyo at lahat breathtaking talaga. So it's really worth to visit. So again, yung tickets ay 800 yen para sa adults and 500 yen for kids. Ngayon, kung may seniors naman kayong kasama, it's I think it's like around 750 yata, if I'm not mistaken, or a little over 500 yen din. Basta discounted din sa senior citizens, basta magpapakita kayo ng ID. So, tikman muna natin to, and let's see kung masarap yung kanilang ebi shrimp sandwich dito sa McDonald's. So, ito yung ebi. Tikman natin. Tama. Sobrang lambot ng bread. Dumikit sa ngipin ko. Pero ang sarap niya. Kasi light siya. Yung batter niya light. Yung breading niya light. Tapos, puno ng lettuce. Tapos, light din yung dressing eh. Masarap din yung dressing niya. Parang mayo, pickled dressing siya. Light lang siya, which is maganda for people who are, you know, more on seafood and aging like us. Kaya,
Pag nagpunta kayo, may totoo nga shrimp. Ayan. So, kung pupunta kayo dito sa Japan as a whole, in general, try nyo. Magugustuhan nyo, lalo na pag mahilig kayo sa seafood. Okay, next dun sa itinerary natin ay Fukuoka City Museum. So, isa to sa next na pupuntahan natin and perfect for those people who are really going here for the first time. Ngayon, we decided to include this on our itinerary because gusto namin din malaman yung background ng Fukuoka at ipakita sa amin yung, beginnings or early beginnings ng Fukuoka. And this is where you could get to see how it looks like before and paano to nadiskubre, sino ang mga rulers dito at kung ano ang naging history nito in general. So after namin kumain, dediretso na kami doon and tingnan natin kung ano yung ma-discover natin sa Fukuoka City Museum. So after 7 minutes walk from Fukuoka Tower, kung nasan yung McDonald's, we arrived at the Fukuoka City Museum. So, ang Fukuoka City Museum, ang pinaka-city museum ng Fukuoka. Nandito lahat ng history nila, lahat ng mga artifacts, and all information that you want to learn dito sa city of Fukuoka. Yan. So, pasok na tayo sa loob to explore the whole museum. Mahilig ako sa ganito, kaya isa to dun sa itinerary natin for today's travel. Okay, so meron tayong cameraman ngayon pero general facts about the Fukuoka Museum. Ano siya, open siya noong 1990, taking over the site of the 1989 Asian Pacific Expo. So nagkaroon pala ng expo dito, tapos ito yung ginawang building noong 1990. Tapos dinesign siya as a hub. So talagang bago siya i-open, ginawan siya talaga ng magandang planning para siguro naisip din nila na kailangan gawin nila to ng mabuti para gawin na rin talaga nilang museum as a whole. So ayan, kung nakikita nyo yung nakikita nyo yung pila. Yung pila niya ang haba. And ang recommended dito na na to explore the place is should be around 1 hour to 1.5 hours para ma-explore mo ng mabuti as a whole yung museum.
Ayan, natapos na natin yung tour natin dito sa Fukuoka City Museum. Medyo pressed kami ng konti sa time, pero I advise at least 1 hour to 1.5 hours kung gusto nyong ma-immerse yung full experience ng museum. So, for people who are interested sa history ng isang place, a museum is the best place to go talaga. And I learned a lot of things by looking at the display, tsaka makikita mo talaga yung history ng Fukuoka kung pumunta kayo dito sa Fukuoka City Museum. Maraming magagandang artifacts na makikita, and yung mga displays nila talagang sobrang authentic. Merong mga ibang recreation para ma-depict yung isang part ng history nila dito sa Hakata mainly. Pero most of the displays are really relics, tsaka talagang original from noong unang panahon pa. So if you wanna go here, it's really a must-see place. And ticket information pala is 200 yen for adults, and elementary school students are free to enter. So hindi siya gaano kamahal. Kaya pwede kayo magpunta dito. So hours of operation nila is 9 a.m. hanggang 5:30 p.m. in the afternoon. Well, PM na nga afternoon pa. But 9 a.m. to 5:30 p.m. So pwede kayong magpunta dito to, explore more of the history of Fukuoka. Ang next natin naman ay pupunta na tayo sa Momochi Seaside Park. Itong park na to is a man-made beach in a stretch of, with a stretch of sand na pwede nyong mapuntahan for sightseeing. Tapos pwede kayong mag-volleyball, pwede kayong maglakad-lakad. And it's a good place to hang around to see the beauty of Hakata Bay. So, ito rin yung isa dun sa mga nakita natin nung nahandun tayo sa Fukuoka Tower. From the top, makikita nyo siya. So, makikita natin to ng malapitan. Let's check it out and see kung gaano kaganda yung Hakata Bay dito by checking out Momochi Seaside Park. Ayan, so we are on our way to Momochi Seaside Park. Shout out sa electric fan na gamit namin ngayon. Kasi kung hindi dito, hindi kami magtatagal. Sobrang init kasi. Pero the reason why I'm telling you is andito kami ngayon pabalik sa Fukuoka Tower dahil ito yung way para makapunta tayo sa Momochi Seaside Park. So if maaga-aga kayo nagpunta dito sa itinerary na gagawin na to katulad namin, mas magandang route to take is after nyo mag Fukuoka Tower, dumiretso kaagad kayo sa Momochi Seaside Park kasi exactly nasa likod lang siya. And then yung last destination nyo would be yung Fukuoka City Museum para hindi kayo magpabalik-balik. So after nito, diretso lang kayo doon. Ayun yung access way papunta sa Seaside Park. And then after na Seaside Park, doon kayo pupunta sa kabilang side para sa Fukuoka City Museum. Okay, nandito na tayo sa Momochi Seaside Park. Ang Momochi Seaside Park ay isang stretch ng man-made beach na ginawa dito sa Hakata Bay. Ngayon, 1.3 kilometers ang haba ng Seaside Park na to. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kahaba. It stretches all the way from that side hanggang nahandito kung where we are in the middle, and all the way to the other side. Kung makikita nyo, ang daming mga tao na nagre-relax, people taking pictures, and just enjoying the water
and of course, enjoying the view. Ngayon, itong nasa likuran ko, private property siya kasi private villa siya. So if you have reservations on this area, pwede kayong pumasok. But hanggang dito lang tayo sa dulo. So ito yung beach front. Makikita nyo yung Hilton Hotel from here. Andyan yung mga tao taking some shots. Tapos meron dito yung mga shops, restaurants, food trucks na pwede nyong puntahan kung kayo ay nagugutom, for some snacks, for some meals, and also to get some drinks. Kung gusto nyong bumili at kung nauuhaw kayo, wala kayong dalang refreshments, pwede kayong mag-hangout doon. Etong mga to, napapagod na, niyayaya na kami maglakad, kaya ikutin na natin. Tingnan natin kung anong meron doon. Okay, so just for a quick stroll, pakita ko lang sa inyo kung ano yung what to expect, 'di ba, dito sa Momochi Seaside Park. So as what I've told you guys, merong mga food trucks dito, and then there's ice cream shops, souvenirs. When you feel tired and if you want to get refreshments, you can sit down on these tables and then buy refreshments dun sa mga restaurants. Meron ditong cafe and bar. Ito mismo yung bay. Right? Since naka-running shoes ako, ayoko magpunta dito not unless I'm ready to have my running shoes soaked by the sand. So I won't dare go there anymore, but I just want you guys to I just want to show you guys what to expect. So marami nagpupunta dito, mga naliligo sa Hakata Bay. Some others are biking, taking a dip in the water, exercising, and just hanging around and enjoying the sights and sounds of Momochi Seaside Park. 여기 좋다. Nakikita nyo ba yon? Sabi no swimming. Pero nagtataka ako bakit may mga taong basa. Siguro nagsa-shower sila. Or I don't know. It's weird. Pero yun nga, baka pwede nga maligo. Yeah, confirmed. Pwedeng maligo dito. Kasi may mga nakikita ako, ayun oh, mga naliligo. So ayun yung exclusive villa from where you can, book probably and have your have some private bookings. Ito yung mga ibang cafes and bars that you can hang out, buy some snacks, drink some beer. Yan. So, in short, inikot ko lang siya para maipakita ko lang sa inyo yung kung anong meron dito sa Momochi Seaside Park. Para sa akin, it's it's a place that you must go to whenever you're here in the area sa Nishiward, kasi napakaganda nga naman ng view. And ang maganda dito, it's open all day long and it's open to the public. You don't need to pay for anything. Kaya it's one of the things that you can visit, and I'm telling you guys, worth it yung pagpunta nyo dito.
Okay guys, so dito na nagtatapos yung video natin for today. Ito yung first day itinerary namin dito sa Nishi Ward ng Fukuoka. And I must say na nag-enjoy kami sa first day namin and nag-enjoy din kami sa mga napuntahan namin dito sa Nishi Ward. So dito na namin tatapusin yung video namin for today. Sana nagustuhan nyo and sana pag kayo naman yung nagpunta dito, i-consider nyo yung itinerary namin for Nishi Ward dito sa Fukuoka for first time travelers. So hanggang susunod na video na lang. Thank you for watching. Pag hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please do subscribe to our channel, Bud TV, for more travel videos and vlogs na gusto nyong makita at mapanood. So thank you again for watching. We will see you on the next video and the next vlog dito sa Fukuoka series natin. Bye!